May i-share ako sa inyo mga ate at kuya na convo. Alright? And matindi itong aligasyon na shinare sa akin ng isang puting camel. Itong ating source ay angkan din ng mga politiko sa Central Luzon. If not Central Luzon Norte, I think Central Luzon. Shout out sa iyo, you know who you are. And matagal na niya na itong sinasabi sa akin. And nag-aantay pa ako ng iba pang mga details, pero since hindi nga niya maibigay ang lahat ng details sa akin, sige, i-share ko na sa inyo. May kapatid sa labas, sina Kuting at Ime. Tatlo, mga ate at kuya. Okay? Ito yung screenshot ng convo namin ng ating source. At hopefully, maging kapaki-pakinabang itong mga kapatid sa labas ni Kuting. Yan. Babasahin ko sa inyo itong secret ng pamilya ni Kuting. Alright. Tinakpan ko na lang ang pangalan para hindi makilala ang ating source. Pero ito po ay marami nang na-share sa akin and eventually napatunayan kong totoo ang mga sinishare sa akin. Galing po siya sa isang political clan, I think in Central Luzon. So maraming alam to in politics. Siya rin po ang nagsabi sa akin na dapat mag-ingat si Miss Maharlika sa magkapatid na Alice in Wonderland and Ismol. Yung vlogger na billionaire, yung Ismol. Okay, mag-ingat daw. Kasi ano yan sila? Cronies. Yung tatay na isa sa mga crony ni Senior, ang tatay ni na Ismol at ni Alice. Kilala nyo? Comment nyo nga sa comment section kung sino yung si Small at si Alice. Naapakayayaman ngayon, di ba? Ang yaman-yaman. O. Basahin natin. Ganda, may hindi ako nasabi sa'yo. Pero kasi walang nagtatapik na iba. Walang nagtatapik na iba. Or walang nagtatapik nito. Na may ibang syupatembang si Kuting. May kapatid daw si Kuting. Mas kamukha ng tatay nila, sabi sa akin ng puting lamwak. Comment ng mga kapatid sa una, gahaman si Jahas. At walang silbi si Kuting. Sabi ko, masisearch kaya sa FB ang ibang kapatid? At tinatanong ko yung pangalan eh. Sino yung mga yan? Ano ang name? Ganun yung mga tanong ko. 3 kapatid raw. Hindi matanda sa kanila. So mas matanda kay Kuting, matanda kay Ime. Baka anak sa unang babae. Ayun nga, anak sa una, common law wife, bago nakilala. May anak sa una sa pagkabinata? What? Ano ang ibig sabihin ng common law wife na? Anyway, may anak sa una si Senior. Oh. Ano pa sabi ko din eh? Ilan ate at ano ang mga pangalan nung 3 mga tsupatembang? 3 lalak. 3 ang mga ang kapatid sa labas ni Kuting at ni Ime, 2 lalaki. At 1 babae. So, syempre, follow up agad ako ng tanong. Alam mo names nila ate? Sabi nung nag-message sa akin, balikan ko yung chat namin. Yung chat daw nila ng kanyang puting lamok. Message ko sa'yo, hindi rin sila kilala nila Uro. Sila Uro, matagal ng loyalista, di ba? Shoutout po, Ma'am Elizabeth Zimmerman. Pero narinig niyo po ba ito? Alam niyo po ba ito, Ma'am Elizabeth, na may gantong chika, na may kapatid sa labas si Kuting at na mas matatanda sa kanila. So, nauna.
Naunang maging anak nung senior bago sina Kuting at Ime. Oh. Pero nasa kamangyang sila. Yung tatlong tsupatembang sa labas, nasa kamangyang. Ka-close nila si Smugs, ate? Ang tanong ko. Kasi, pag upo ni Kuting, nasa kamangyang sila. Bakit? Right? So, sa isip ko, kaya ako nagtanong, baka close ni Smugs. Malamang nabigyan ng pwesto. Ano yung titira lang sila sa kamangyang at maghahayahay ang buhay kasama sa pagpupulvuro and whatnot? Kasama sa mga party, fashion show? Sino yung tatlo? Dalawang lalaki. Matagal nang sinasabi to sa akin itong kausap ko, mga ate at kuya, na nasa politics ng mga to eh. So, like last year pa, like isang taon na niyang sinasabi to sa akin. And nag-message siya kanina, so sabi ko, share ko nga sa mga Mawinians. May kapatid sa labas, sina Kuting, dalawang lalaki, isang wawae. Nasa kamangyang, so sabi ko nga, baka ka-close ni Smugs at nabigyan ng pwesto. Well, bakit kaya nasa kamangyang? Ano ang dahilan? 'Di ba? Oh, eto pa yung huling chat namin. Sila kaya ay ka-close ni Smugs? Ang sabi sa akin ng Puting Camel ay galit sila kay Smugs. Ha ha ha. Buti hindi pa sila natatanggal sa palasyo, ate, sabi ko. Naalala mo sa news na may flu? Flu-like symptoms. Ito December to eh, no? Yung umaten si Kuting ng wedding sa Hacienda de Acuzar at may napatay sa Marawi, may pasabog doon sa school ng Marawi. And misa yun ng Catholic sa MSU, sa school sa Marawi, Mindanao State University. And ang totoo pala no, nasa wedding ng si Kuting, tapos hindi siya nagbigay ng statement, pakikiramay sa mga nangamatay. Walang pakialam si Kuting, mga ate at kuya. Walang empathy. 'Di ba? Walang puso. Wala sa tamang isip. Tama ba 'yan? Si Tatay Digong noon, hands-on, right? Mga kasundaluhan na ano tawag dyan, na-amputate, whatever, naputulan ng paa dahil sa gyera, sa enkwentro sa mga NPA, si Tatay Digong sugod agad. Nandoon, yayapusin, yayakapin, iiyak sa mga sundalong napilayan, naputulan ng paa, naputulan ng kamay sa mga enkwentro. Si Kuting may nasabugan sa MSU. Ibig sabihin, may terorista. Wang pakils. And then biglang binalita na meron siyang flu-like symptoms. Was it that moment? May kubida siya nun, di ba? Anyway, yung flu-like symptoms na ito yung pinaghihinalaan, baka bukod dun sa wedding sa Acuzar, di ba pinaghihinalaan si Kuting na nahulog sa hagdanan or nabato at nagka-black eye or tawag doon, si Smugs ay may stitches. Parang recent lang yon, yung pagkamatay ni Hubert yun, di ba? Yung si Hubert na nasa DICT ba yon? Yung bigla na lang nategi, naglaro ng sports, tapos nategi, na hinahinala nating nalason. First time natin nakita nung si Smugs na lumabas dahil nga nandun siya sa burol ni Hubert. Well, kung ikaw ang guilty sa pagtegi para hindi malaman na ikaw ang salarin, pumunta ka sa lamay. Ang mga suspect, mga ate at kuya, sa crime, nandun minsan sa scene of the crime. Like, halimbawa, kunwari, iniimbestigahan, nandun yan. Aali-aligi, nakikibalita. Baka may makuhang ebidensya laban sa kanila. Charot. Di ba ganun ang mga kriminal? So, yung may flu-like symptoms, ito yung hinihinala ni Miss Marlica na nagkabukol si Smugs, right? May flu-cool. Yun yung flu-cool. Tama ba? May flu-cool. Flu-like symptoms, flu daw. Flu-cool pala yun. May bukol. Naalala mo yung news na may flu? Nasa pak siya. Hindi inikot. Ngayon ko lang na-realize, ate at kuya. Si Smugs yung may flu-cool, right? Siya yung may bangas noon. Hinihinala na may stitches na.
nagkabukol. Hindi pala si Kuting ang sumapak kay Smugs. Maalinman sa Oy, baka mapanood mo ate. Oh, kung sino man tong kachat ko. Hindi kaya ang nagbigay ng flu call kay Smugs noon ay isa sa tatlong magkakapatid? Well, base sa pagkakaintindi ko sa chat namin, mga ate at kuya, hindi si Kuting ang nagbigay ng flu call. Oh, nasapak siya hindi ni Kuting. Baka iba ang sumapak, mga ate at kuya. Baka isa sa kapatid ni Kuting. Nasapak siya. So si Smugs to. Nasapak si Smugs, nagka-flu call. Nagwarla daw ng malala yan, di ba? Allegedly, nagwarla ng malala si Kuting at si Smugs. Hindi na makita si Smugs. Tapos biglang labas doon sa burol ni umaten sa lamay ni Hubert na kinremate kaagad after mabarog sa nilalarong sports. Ano ba yun, na-stroke, na-heat stroke, inatake sa puso, ba't cremate kaagad? Parang si Dr. Lorraine tuloy, si Dr. Rowena Burden. Oh! So, ang tsupatembang sa labas ni Kuting at ni Ime na mas matatanda sa kanila nasa Kamangyang at sinapok si Smugs. So bakit sila may pwesto sa palasyo kung totoo ito? Para hindi sila magsalita? Mas matatanda. So baka nasa mga 70s na to or late 60s ang mga kapatid ni Naime at sa unang sa 'di ba sa ibang babae bago naging jowa. Alam niyo may naririnig na pagpunta ko mga at kuya ha, pagpunta ko ng bago yung kubida, birthday treat sa akin ng mga loyalista, pumunta kami sa palasyo. February 5, February 2 birthday ko eh. February 5, pumunta kami ng palasyo para puntahan si PRRD. Hindi namin na-meet kasi mga naka-face mask na kami. Mahigpit ang palasyo noon. So nag-tour kami sa Kamangyang. Tinuro-turo doon yung mga memorabilia, di ba? Yung mga damit ni Marco Senior nandoon, yung mga medalyon, ganyan, yung mga portraits ni Madam Imelda at ng iba pang First Lady, yung mga mamahaling painting ng mga priceless na nga sa sobrang mahal, na wala nang monetary value sa sobrang mahal ng mga painting na yun na napaka-rare na at ang lalaki. And doon may isang loyalista na nagbanggit na kasama namin sa Malacanang tour na may kapatid sa labas. May anak sa labas, may babae, may ibang babae si Senior bukod kay Imelda. Bigla ko naalala, sabi ko ano ba tong mga ano na to, mga conspiracy theory, 'di ba? Ano ba tong mga mga urban legend about sa mga sa mga Marquardt. Oh. So, kung totoo na may tsupatembang silang dalawang lalaki at isang babae at nasa palasyo, abay baka pwedeng pakisapok pa ng isa si Smugs. You're doing favor to the Filipino people. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.